Simula nga pagkagising, magluluto, magkakape, maghahanda ng mga gamit ng mga anak. At pagkatapos nun, magpapakain, magpapaligo. Yan po yung buhay ng mga nanay. Kaya tara, samahan niyo ako sa aking vlog na to. Kaya naman, hayaan niyo matapos ang bidyong ito. At papunta na nga kami sa school nung mga time na yan. At habang ako'y kumukuha ng video ay talagang napatingin talaga ako sa langit. Kasi nga wala nga kaulap-ulap guys. Grabe, ang tindi na naman ng init mamaya. At isa nga ito sa pinakamahirap na ginagawa ko araw-araw. Yung lagi kong kasama ang aking bunso. At naawa talaga ako sa kanya kasi nga umulan at umaraw ay lagi ko nga siyang kasama. At mapapa-thank you Lord ka na lang talaga kasi nga ay lagi akong binibigyan ng lakas ng Panginoon. At pagkatapos ko nga bumili ng isda ay ayan ay bumili nga ako ng buko. Dahil nung mga time na yan ay wala pa nga akong kain at buti na lang ang aking bunso ay kumain na yan. Dahil sumabay nga sa atin niya. At ayun na nga pagkatapos ko nga bumili ng isda ay umuwi ka agad kami. At natutuwa talaga ako dyan sa bulaklak na yan, yung gumamela. Namimiss ko talaga yung mga bulaklak namin nung nasa province pa kami. Naalala ko pa noon na napakahilig ni mama ng mga halaman. Hindi ko lang talaga alam ngayon kung talagang nandun pa yun pag ako umuwi ng province. At namanga pa nga ako dyan sa ulap na yan kahit tanghali ay may ulap pa rin. Nakalimutan ko na kung anong tawag doon. Basta yun na yun. At ayun na nga nakauwi na nga kami ng bayan. Di ko muna nga inasikaso yung ulamin namin dahil nga yung kinain kaagad namin yung buko at nilagyan ko nga yan ng asukal. At yung sa aking bunso ay hindi ko nga nilagyan. At ayan pa nga yung aking bunso ay naglagay pa nga ng fake nail. Ang dami nga kaarte ng batang yan at mas maarte pa nga yan sa akin. Alam niyo po ba pag pumupunta ako ng pier ay bumibili talaga ako ng buko. At ngayong pagkakataon na to ay kumain talaga siya ng buko at ako'y napahanga talaga ng aking bunso. Paano ba naman kasi pag bumili kasi ako ng buko ay minsan lang talaga niya kinakain yung laman niyan ay sabaw lang talaga ang kanyang iniinom. At ayan nga, may padila-dila pa nga siya dyan at tuwang-tuwa pa nga. At pati na rin nga ako yung nag-i-enjoy na nga. At hindi talaga mawawala-wala sa mga bata na minsan talaga ay sinasamahan talaga ng kalukuhan. Dahil nga nung mga time na yun ay tawa nga siya ng tawa, hindi ko nga maintindihan kung natatawa siya sa kanya fake nail. At tinitignan ko nga siya ng maayos kasi ngayon ay nakatinidor pa nga yan, baka nga mamaya ay magkakamay yan. At pagkatapos ko nga kumain ng buko ay inuna ko nga muna itong pag-iihaw. Dahil nga 1 kilo nga ang aking nabili ay napakarami na sa amin. Kaya naman nag-ihaw nga ako at sobra-sobra nga sa amin to. Para nga makatikim nga ulit kami ng inihaw. Ang tagal-tagal ko na din kasi hindi nakatikim ng inihaw na isda. Kaya ayan nga pagkatapos ko nga mag-ihaw ay nagluto na ulit ako ng sabaw. Kahit nga napakainit ng panahon ay parang gusto ko nga humigop ng sabaw kasi nga sariwa nga yung tulingan na nabili ko. At pagkatapos kong magluto ay nagsahod nga ako ng tubig. Hindi ko nga lang nakuhanan ng video kasi nga hawak ng aking bunso. At mga ilang minuto na nga lang ay maglalabasan na nga sila. At mga ilang minuto na nga lang ay maglalabasan na nga sila. 10:22 na nga nung kami nakasakay ng padjak na yan, dapat nga sana kami magta-tricycle para nga mabilis. Kaso nga lang wala nga kaming masakyan na tricycle kaya naman padjak na lang yung aming sinakyan. Buti na nga lang ay yung nasakyan nga namin na padjak ay napakabilis si kuya nga na nataga doon sa amin. At dahil nga nawa nga ako kay kuya, 25 nga ang aking binigay kasi nga sobrang napakabilis niyang magpadjak. At nakasakay na nga kami at pauwi na nga kami. Hanggang sa muli. Maraming salamat.